6:54 p.m. September 28, 24. Over next na part 1. Evening, search blah blah. Okay, isa lang ni kasaging guys ha. Unang saging right. Dito ba habang sinagot ng bata ang test at ilang saglit na lang ang lumipas, tapos na dito. Alam ng guro na mataas talaga ang IQ level ng estudyante kaya binogo ni Joseph. Ngunit walang lumabas tungkol sa lalaki pero may suggestion ng pangalan ni Dayan. At nang buksan ito ng teacher, dito na nalaman na isang genius ang bata. Napamangkin mo pala ito ng lalaki at hindi anak, na nagsumisay pala ang kapatid nito kaya nag-iwan sa pinili ng pag-aalaga sa bata. Pinagalihan, pinuntahan ni Bonnie si Frank sa bar para kausapin tungkol kay Mary. Nakumpirma din na sa binata ang nabasa online tungkol kay Dayan at isa nga talagang genius ang bata. Isang araw, nakatawag na naman sa principal's office ang lalaki dahil sa pamangkin. Pinagtanggol lang naman ni Mary ang isang kaklase na binubuli sa schoolhouse. Sabi ni Frank na kahit mali ang ginilang panlapit ng bata, proud pa rin siya rito. Dito na pinasok ang usapan ko tungkol sa kagalimuhan ni Mary. Isa kasaging times upat kapaak equals upat kapaak. Ganun na umano sila makapagpulang ganito ka-genius kaya ayaw nilang masaya ang kakayahan ni Mary na mamalagi lang sa Howard School. Pero pinanggihan nito ni Frank. May history umano ang pamilya nila sa paaralang binanggit ng principal at ayaw nitong maranasan ng pamangkin ang mga bagay na iyon. Gusto ng binata na mamuhay na normal si Mary na hindi nito iisipin na special ito. At nang sinunod na araw, pagdating ng magtulungan sa bahay, naabutan nila sa labas si Evelyn. Pinuntak pala ito ng principal kaya nalaman nito ang potential ng apo. Naregaluhan agad nito ang bata ng mathematic books at isang math book na halos math problems ang laman. Hindi natuwa si Frank sa pagkakita ng nanay niya. Alam ng lalaki ano ang sadya nito. Gusto nitong kunin si Mary sa kanya at ilayo sa pagiging normal kagaya ng ginawa nito kay Dayan. Dahil sa sobrang laki ng mathematical ambition ng ina, isinugsog nito ang kapatid sa niya. Ito umano ang dahilan bakit nasa kanya si Mary. Gusto ng kapatid na maranasan ng anak ang mga hindi nito maranasan noong bata pa ito. Pero hindi naman nasa isip ni Evelyn. Gusto umano nitong tulungan ng apo para maabot ito ang mga bagay na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Hindi umano kayang ibigay ni Frank sa bata ang pangangailangan nito. Mahirap na umano ang binata. Sudan ako, Col! Hotdog, Col! Hotdog! Hotdog ba, Ines, Mama? Pero dahil nabuntis ito, kaya tinalikuran na ito ng ina. Kaya nalaman ito ng potential ang apo. Gawas lang, Col! Nigawas si Uncle Bal karon ra. I-timing pag sa vlog karon. Ganihan nga wala pa ko nag-vlog. Itong ganihan nga wala pa ko nag-vlog, wala siya nigawas, sa TV lang siya. Okay lang yan. At sa unang pagkakataon, nakapunta ng Boston si Mary. Unang pagkakataon din nakabanding ang lola nito. Dinala ni Evelyn sa bahay ang apo at pinakita dito ang mga lumang larawan nila ni Dayan. Kinabukasan, dinala siya ni Evelyn sa isang university. Dito pinakita ng lola ang pitong millennium problems umano ng mathematics. Sa pito, isa pa lang daw ang nasolve kaya isang mukha muna ang makikitang nakapaskin. Ang Navier-Stokes problem umano ang sinusubukan ng nanay niya pero sa kasawirang palad hindi raw ito matapos ng kanyang ina. Dahil dito, nagka-interest si Mary at sinabing sana raw isang araw. Matagay sa walang mukha niya. Hinarap siya ni Evelyn at sinabi ang hindi madali ang pinapangarap niya pero kung gusto niya daw umano niya, tutulungan daw siya nito. Kailangan lang talaga niyang mag-focus, magsulipat at maging determinado tungkol dito. Dahil isang malaking karangalan daw umano ito sa pangalan niya,
at kilalanin siya ng mga tao habang buhay. Dinala siya ni Evelyn sa isang room kung saan may equation problem na nakasulat sa board. Ngunit hindi na ito na-solve kaya medyo galit ang lola niya. Pero habang nag-uusap sila palabas, sinabi niyang hindi raw umano ma-solve ang problem dahil may mali sa equation. Namangha si Evelyn sa narinig kaya bumalik sila sa loob ng university. Dito nalaman ni Mary na sinadya palang bigyan siya ng maling problem para malalaman nila kung gifted ba talaga siya. Nang makorek na niya ang equation, dito na siya nag-umpisang solve ang problem. At nang matapos na siya, napangiti at na-impress ang professor sa kanya. Sinabihan siya nito bakit hindi kinorek ang maling equation. Sagot lang niya tinuruan ng mga siya na huwag i-correct ang matatanda sa kanya. Nang umuwi si Mary kay Frank, mukha naman itong nag-enjoy na kasama si Evelyn. Pero sabi nitong ayaw niyang tumira kasama ang lola dahil basi umano ito. Nagpatuloy ang sabi ng kaso ng custody ni Mary. Bumisita sila ng psychiatrist dahil required ito sa batas. Dito na nalaman kung anong klaseng environment meron ng bata sa Puerto. At inilabas naman ni Evelyn sa witness stand ang totoong tatay ni Mary. Pero lumabas din ang totoong rason kung bakit ito nagpakita. Binayaran ito ni Evelyn dahil sinulat sa ato hindi pa nito nakita ang bata. At hindi rin ito alam ang lugar niya ni anak. Kaya napaiyak na lang si Mary nung malamang nasa isang lungsod lang pala sila ng ama pero hindi man lang daw ito nag-effort na makipagpunta sa kanya. Sila ang civil lang ang pinilang ng mag-ina sa isa't isa. Pero nang si Evelyn na ang ini-interrogate, nalaman ng lahat kung paano nito pinalaki si Dayan at kung gaano kalaki ang mga pangarap nito sa anak. Alam ni Frank kung gaano kumikit ang kanyang ina sa kapatid kaya nagpakamatay na lang ito at iniwan sa kanya ang pamangkin. Nang si Frank naman ang na-interrogate, pinagdiskutahan ng kabilang kanto ang pinayuan niya sa buhay, ngunit hindi umano siya sa kapatid na inis at mas paborito ito ng ina. Magularo umano ang buhay niya na hindi umano kaaya-aya sa paglaki ng bata kung manatili ito sa poder niya at isa umano paghihigante sa ina ang pagpambila sa scholarship na immortal na school kay Mary. Isang gabi, pinausap siya ng abogado niya na humantong ang kaso nila sa isang din na siguradong hindi na magugustuhan at ni Mary. Malalagay naman sa isang foster home si Mary at mag-aaral ito sa exclusive school ng mga genius. Alam ni Frank na magagalit ang pamangkin sa desisyon ito dahil nangako siya sa bata na hindi sila magkakaroon nito pero kung ito ang nakakabuti sa pamangkin, wala na rin siyang magagawa kung di sila nandito. Kaya nang sinunod na araw, binisita ng binata ang nagiging foster home ni Mary. Nagustuhan naman niya ito, mukhang mabait naman ang mag-asawa at importante sa lahat, may piano ang mga ito, ang matagal ng pangarap ng bata na bihin niya. At okay lang sa mga ito na may alagang puso si Mary kaya siguradong magugustuhan din ito ng pamangkin. Dismayado naman si Evelyn sa resulta ng kaso pero nagtataka si Frank na ganun lang kadali natanggap ng ina ang desisyon ng korte. At gaya ng inaasahan, iyak na iyak ang bata na hinitigil sa foster home. Sinabihan niya si Mary na ito ang utos ng batas at wala siyang magagawa dito. Pagdesi na ulan ito, Kids Paint last session. kung saan ito gustong tumira. Pero sa ngayon, pagsadaan naman nila ang kanilang sitwasyong total, bibisita naman palagi ang pinili. Paglipas ng ilang araw, schedule ng pagbisita niya sa pamangkin, pero ayaw siyang kausapin ng bata. Kaya lalong na-frustrate ang binata sa nangyari at mga desisyon nila. Isang araw, nakita ni Bonnie sa bulletin board na may clinic ng pro-adoption si Fred kaya itinaalam agad ito ng guro sa lalaki. Nang matanggap ni Frank ang impormasyon ito, pumunta agad siya sa anim na clinic. Mabuti na lang at naabutan pa niya kung di mo si Queenie na sana si Fred. Sinagip niya ang puso ng pamangkin at dalawa pang kasama nito. Nagduda na siya na si Evelyn ang nasa likod ng adoption dahil allergic ito sa pusa. May kinuha din firebox si Frank sa isang storage at kasama niya na si Roberta nang pumunta siya sa foster home ni Mary. Nang pagbuksan siya ng pinto ng mag-asawa, si Evelyn agad ang hinanap niya. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ng foster parents na nasa guest house na nila ang ina. Hindi nakapaniwala si Frank na niluloko na pala siya ni Evelyn. Kasabwat pala nito ang mag-alaga sa pamangkin niya. Binagsak na sa masa ang isang buto. Balik ko taod-taod for part 2. Thank you for view.